Ako si Elmer, isang part-time waiter sa isang sikat na grill at bar dito sa probinsya. Simula nang magtrabaho ako dito, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa isang babaeng nagpapakita raw sa mga empleyado sa kusina, lalo na kapag gabi. Akala ko, puro kwentong lasing lang iyon, gawa-gawa para takutin ang mga bago. Ang grill ay isang luma pero maaliwalas na lugar, bagamat marami itong customer sa gabi. Kakaiba ang pakiramdam tuwing nag-out na kami ng mga hating gabi. Hindi ko talaga pinapansin ang mga kwentong iyon hanggang sa mismong gabi na ako nakaranas. Isang gabi, bago magsara ang grill, ako ang inutusan ni boss na maglinis ng likod bahay kung saan itinatambak ang mga lumang gamit at basurahan. Medyo madilim doon, kahit may isang ilaw na kumukurap-kurap. Habang nagwawalis ako, naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Paglingon ko, may nakita akong babae sa gilid ng dingding. Nakatayo lang siya, maputla, at mahaba ang buhok na halos natatakpan ang mukha. "Miss, bawal dito," sabi ko. Wala akong sagot na narinig. Nang papalapit na ako para sitahin siya, bigla siyang naglakad palayo. Kaya lang, ang ipinagtataka ko, tuluyan siyang lumusot sa pader. Napakurap pa ako ng ilang beses at umiling. Tapos, napaatras ako, dala ng kaba. Hindi ko na lang inintindi at bumalik sa trabaho. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa katrabaho kong si Marlon. Tumawa lang siya at sinabing, nakita mo na rin si Angelica? Madalas siya nagpapakita, lalo na sa mga bago dito." "Anong kwento sa kanya?" tanong ko. "Dati raw siyang empleyado rito, waitress. May kwento na sinaktan siya ng, ewan, basta kamag-anak daw ng may-ari. Ayaw ni boss na pinag-uusapan ito." Simula nun, naging observant ako sa mga nangyayari. May mga pagkakataong magugulat na lang kami nang tumutulo ang gripo sa kusina kahit kakasarado mo pa lang. Minsan, maririnig mong may naglalakad sa stockroom pero wala namang tao. Ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin ay isang gabi habang nag-aayos ng mesa. Sarado na ang grill at ako na lang ang nasa main dining area. Habang iniligpit ko ang mga pinagkainan, napansin ko ang refleksyon ng isang babae sa salamin. Napakaganda ng suot niyang puting damit, pero sira-sira at marumi. Humarap ito pero wala siyang ulo. Napasigaw ako at napaluhod. Mabilis kong kinuha ang cellphone at nag-flashlight, pero wala na siya. Sa takot, iniwanan ko ang mga gamit at umuwi na. Pero hindi ko natatiis, kaya kinausap ko si Aling Upeng, ang pinakamatandang cook doon. Dahan-dahan niya ikinuwento ang buong pangyayari. Si Angelica ay isang dating waitress sa grill. Maganda siya at maraming umaaligid sa kanya. Pero ang hindi alam ng iba, pinagsamantalahan siya ng kamag-anak na may-ari. Nang magsumbong siya, tinakot siya ng pamilya ng amo. Hindi nagtagal, bigla na lang siyang nawala. Walang balita kung nasaan siya hanggang sa natagpuan ang kanyang katawan sa likod ng grill, sa tambakan ng mga gamit. Ngayon, hindi nawawala ang mga pagpaparamdam na nangangahulugan na nandun pa rin ang kaluluwa niya, naghahanap ng hustisya. Ang huli kong narinig ay may plano ang bagong may-ari ng grill na isara na ito at gawing iba ang negosyo. Hindi ko alam kung matatahimik si Angelica, pero umaasa akong isang araw, mahuli ang may sala at mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko na rin magawang magtagal ng mag-isa sa grill. Hindi ko na rin siya masisisi kung ako siguro si Angelica
Gagawin ko rin ang lahat para malaman ng mundo ang katotohanan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Sana'y naaliw kayo sa kwento kong ito. Hanggang sa susunod, paalam!